Kinilala bilang the People's Pope. Napamahal sa maraming Katoliko ang tubong Argentina na si Pope Francis o Jorge Mario Cardinal Bergoglio. Balikan natin ang kanyang buhay at pamumuno sa report na ito. March 13, 2013. Isang araw matapos ang papal conclave, inihalal na ika-200 at 66 na Santo Papa ng Simbahang Katolika si Jorge Mario Cardinal Bergoglio, ang Archbishop ng Buenos Aires, Argentina. Siya ang kauna-unahang Santo Papa mula sa Amerikas, unang Pope na hindi taga-Europa sa loob ng mahigit 1 milenyo at unang pinuno ng mahigit 1 bilyong Katoliko mula sa Jesuit Order. Makasaysayan din ang pagpili niya ng itatawag sa kanya bilang Santo Papa. Wala pang nakagagamit ng Francis, na halaw kay Saint Francis of Assisi. Inspirasyon daw ni Francis ang payak na pamumuhay ng katukayong santo. Tinawag siyang the People's Pope, mapagmahal sa mga bata, may hirap, at may kapansanan. Ang kanyang karisma bakas din sa kanyang bukas sa pakikitungo sa ibang pananampalataya at sa mga miyembro ng LGBTQIA+ community. Progresibo ang pananaw niya sa ilang issue gaya ng diborsyo. Tinuligsa ang mga walang saysay na pagpatay sa iba't ibang gyera gaya sa Ukraine at Gaza, habang binabalanse ang mga katuruan at di natitinag na pagtutol ng simbahan sa abortion at death penalty. Sa gitna ng mga revelasyon ng mga pang-aabusong sangkot ang mga pari, si Pope Francis mismo ang humingi ng tawad sa mga biktima at kinastigo ang mga napatunayang nagkasala. Da parte di tutte le autorità e delle singole persone, perché si tratta di crimini abominevoli che vanno cancellati dalla faccia della terra. Ilang bansa na rin ang inikot ni Pope Francis. At noong Enero 2015, si Pope Francis ang naging ikatlong Santo Papang nagpunta sa Pilipinas. Sa Tacloban, Leyte, na winasak ng superbagyong Yolanda noong 2013, inihatid niya ang mensahe ng paghilom at pag-asa. Quise venir para estar con ustedes. I'm here to be with you. Un poco tarde, me dirán, es verdad. A little bit late, I have to say, Pero estoy. but I'm here. Tantos de ustedes perdido parte de la familia. Some of you have lost part of your families. Solamente guardo silencio All I can do is keep silence. y los acompaño con mi corazón en silencio. And I walk with you all with my silent heart. Ang misa niya sa Quirino Grandstand, bagamat inulan, sinuong at ipinagdiwang ng hanggang 7 milyong deboto. Pinakamalaking papal gathering ito sa buong mundo mula sa pinakamalaking katolikong bansa sa Asia. Hindi lang leader ng simbahang Katoliko si Pope Francis. Pinuno rin siya ng Holy See o Vatican, ang pinakamaliit na estado sa mundo. Pasa niya ang mga tungkuling ito nang maluklok sa edad na 76. At dala na rin ng edad, naging hamon ng kanyang kalusugan. Sa edad na 21, may tinanggal na bahagi ng kanyang kanang baga dahil sa severe pneumonia. May pananakit din sa kanyang likod at binti. Noong 2021 at 2023, naoperahan siya sa tiyan. At noong February 14, naospital siya dahil sa bronchitis, na lumala bilang double pneumonia. Nagkaproblema na rin ang bato niya. Ang mga Katoliko sa buong mundo, taimtim na idinalangin ang kanyang paggaling. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.